Samantalain natin habang sariwa pa sa ating mga isipan kung paano burahin at palitan yung ating mga nakaraan. Dalang ating nakaraan, yan din ang ating bukas kung patuloy natin na alalahanin ito. Pero pag inaalala natin mga nakaraan na hindi naman atin, ay yan din ang ating maging kaisipan. At ayon sa batas, kung ano ang iniisip natin sa ating puso, sa ating loob, o sa loob natin, ganyan tayo. So, patuloy natin alalahanin yung mga tracks, yung mga yapak natin noon, na hindi naman tayo yun. Yapak ng mga lumang sarili yun. Hindi ba tayo binago na? So, atin itong susugan, marahil ay magiging interesting itong topic na ito sa ating lahat. Hello, Ate Sheena. Andiyan na Ate Sheena namin. Dito sa kabila, nandito ang Ate Rica namin. Yes, Ate Ric. So, patuloy nating alalahanin yung mga nakaraan, lalo na yung mga kasawian. Patuloy din na magiging kaisipan natin ito. At kung ano ang kaisipan natin, yan ang ating kinabukasan. Sa mga tuwid, kung ano ang ating nakaraan, na ating naalaala, at patuloy natin na i-imagine, yan din ang ating kinabukasan. Dahil may batas po eh. Hindi tayo pwede lumabas sa batas. Nandyan si Pastora Jack, nandyan din si Ate Jem namin. Gusto ko pong babawan natin ito muna dahil aangat tayo kahapon itong ating pinag-usapan na po. Ngayon, akat tayo ng isang baitang. Alright? Akat tayo sa isang baitang. Dahil pag hindi naman natin ito patuloy na i-progress o akyat, hindi natin makikita yung dulo nito. Punta muna po tayo sa sa Romans chapter 12. Roma chapter 2, wala akong notes Hindi ko na-ilista yung naisip ko kanina. Di bali, ang Holy Spirit naman nagtuturo eh. Alam mo ba pag nasa Holy Spirit tayo, nasa anointing tayo pag nagtuturo tayo? Kung ikaw ang nagtuturo, alam mo kung sino ang unang tinatapyasan? Alam mo kung sino ang hinihiwa? Ikaw mismo. So doon papatunayan na hindi ka exempted, lalo na ikaw ang unang makinabang. Okay? Romans chapter 12, verse 1 hanggang verse 2. Medyo mabigat-bigat, pero kailangan natin alamin. Nandiyan na ba kayo? May tatlo na dito sa kabila. Ay, sa kabila, wala pa nagpapasa yata ng mga links. Paano ko kaya ipasa? Andiyan na si Ate Ann Kumi namin. Pakipasa na lang Ate Ann yung mga links dyan para ma-alarma yung mga nandun pa sa fellowship. Alright. Ang hindi naman makaabot ay pwede naman mag-replay. Sana nga ma-replay. Mga leaders natin, paki-remind mo na lang ninyo sa kanila na please reviewin ninyo. Kasi po, isa po sa hindi halata na estilo ng kalaban ay yung baliwala sa atin ang mga bagong kaalaman. Sapat na sa ating sumimba tayo, di ba? Paglinggo, simba tayo, bigay ng tithes and offering, tapos sasabihin natin na, pagpapalain na ako ng Lord kasi nagsimba ako at nagbigay ako. Well, alam mo, yung panimula na yan ay hindi naman masama, lalo na kung matapat naman ang puso sa pagbibigay sa church. Ano po? Pero aangat tayo sa ganyang kaalaman dahil yan ay mga kaisipan ng tao lamang. Kung minsan nakaka-offend siguro kung sabihin natin na kaisipan lamang ng tao yan, pero yan po totoo. Tingnan natin ating pangalawang hakbang. Dito po sa verse 1, medyo daanan natin at namnamin natin. Verse 1 ng chapter 12 ng Romans hanggang
verse 2. I beseech you therefore, brethren, take note, brethren. Ibig sabihin, isang DNA ng Diyos ito. Brethren eh. Pag sinabing brethren, kapatiran, kaputol, kadugo, ka-DNA. By the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Kung hindi holy, hindi siya acceptable unto God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Bakit sinabi by the mercies of God? Bakit? Dahil sa mercy ng God, no? Nawala, binura niya lahat yung ating pagsasalansang. Hindi niya alalahanin na. So, nandiyan ang mercy. Ang mercy at saka grace, hindi po siya naghihiwalay. Ang grasya. Ano po? Na ipresento ang bodies, a living sacrifice. Ano ang bodies? Ito katawan, no? Buhay na alay, no? Holy, hindi lamang holy, acceptable. Hindi lamang po banal, katanggap-tanggap. Diba? Hindi pa pwedeng katanggap-tanggap pero hindi banal. Ay hindi pwedeng banal lamang, hindi naman katanggap-tanggap. Bakit? May mga banal na hindi katanggap-tanggap unto God. Bakit? Sasabihin natin banal tayo. Pero hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Ayaw naman natin aksyonan ang ating pagiging banal. Ayaw natin ihayag. Binanal tayo lahat, di ba? Pero hindi natin hinahayag. Nahihiya tayo eh. Bakit? Mayroon pang kamalayan o kaisipan na hindi niya kayang i-present ang body niya. Anong body? I-presenta. Living sacrifice. Buhay na sakripisyo. Dahil ang kamalayan hindi na bago. Mamaya, ano yun natin, ha? Babawan natin hanggat maaari. Acceptable unto God, which is your reasonable service. May service. Anong service? Pagdating na sa serbisyo, kapatid, hindi ito sa langit. Dito sa lupa ito. Ibig sabihin, gumagawa tayo. Nagsiservisyo tayo. Sino siniservisyo natin? Ang buhay nating Diyos sa pamamagitan ng maraming paligid natin. Dinidiligan natin sila. Hinahalukay natin ang garden natin sa loob. Dahil tayo ang vine, tayo ang puno, sila mga sanga. Pag hindi naman tayo nagsiservisyo sa loob, hindi natin masiservisyo ng mga tao sa labas. Kawawa naman sila. Kapag may mga sakit sa pamilya, may sakit sa paligid, kapitbahay, abatay ka. Ako ang puno eh. Bakit may sakit ang kapitbahay ko? Sandali. Ibig sabihin, ang paging puno ko, hindi nadadamay ang kapitbahay ko? Abatay ka, teka. Bakit hindi nadadamay? Mahal ko ba itong kapitbahay ko? Katulad ng sarili ko. Kung baliwala naman siya sa akin, katulad ng baliwala ako sa kanya, pakialam ko sa kanya. Di ba ganun? So wala kang reasonable service. Tagalogin natin. Wala ka dun sa reasonable service. Okay? Dito sa mababaw lang tayo, mababaw. Kaya nga, mga kapatid, ipinamumungkahi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siyang ninyong katampatang pagsamba naman. Ito na. To service ang sinabi sa King James. Maraming services ang gagawin natin eh. Alam mo yung pag-leader ka, service ka eh. Kumbaga, ikaw, pag-leader ka o manager ka, actually, ikaw ang totoong servant. Bakit? Ito mga tauhan mo, medyo mahina ang alam eh. Sa ginagawa mo na pag-manage sa kanila, pag-manage ng resources, ng business, pag-manage ng pera, pag-manage ng church, ng cell group, actually pinagsisilbahan natin sila. Itong ginagawa natin, for the perfecting of the saints, serbisyo po ito.
Hindi ito pagpapastor-pastor lamang. Mabigat na serbisyo din ito. Ano po? Biro mo, maghahalongkat ka araw at gabi para lang, teka, ano ba to? Anuhin ko muna ito sa aking Mind of Christ. Tama ba ito? Sa Mind of Christ ko, medyo sabit ito. Aba, hindi rin basta-basta yan. Ano po? Now, dito, bakit kailangan mo iharap? Kasi pag-usapan natin ito. Verse 2. Nasusundan niyo po? Nasusundan niyo? Ha? Nasusundan niyo. Kaya masundan niyo po ito, kasi kung hindi po tayo, hindi natin makuha ang sekreto. And be not conformed to this world. Huwag tayo mamuhay katulad ng tao lamang. Kaisipan ng tao lamang, lakad ng tao lamang, pananaw ng tao lamang. Ibig sabihin, alisin natin, sabi natin kagabi, alisin natin kakayanan na makinig at tanggapin kung ano ang sinasabi ng world system na pinamumuno ng Diyos ng sanglibutan. Dahil hindi yan para sa atin. Do not conform to this world, but be ye transformed. Ito na. Itong transformed sa King James Version, dito galing ang metamorpho. Yung uod na naging paru-paro. So, be transformed by the renewing of your mind. Hindi ka pwedeng matransform mula sa uod patungo sa paru-paro na kakalipad, na ang mga bundok na yun, nililiparan na lang niya, dati ginagapangan niya, kung hindi mo gagamitin ito. Baguhin. Ang ibig sabihin ng renewing of the mind, ibalik sa dati na mind. Ibalik sa original na mind. Reconcile. Mind of Christ. Tingnan natin mamaya. Ha? Hindi po mind ng tao lamang. Kasi do not be conformed to this world. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip niya sa loob niya, ganyan siya. So kung ang kaisipan natin patuloy na tao lamang, ang maalaala lang natin, ang limit lang ng ating kaisipan, yung nakaraan. Dinidiga pa natin, ano ba talagang lolo ko, lola ko? Lolo ko pala, lola ko ganito. Ganun pala. Hanggang doon na ang limit ng mind mo. Natural na tao. Pag sinabing, be transformed, magbago, magmetamorphose kayo, mula sa pagiging uod na tao lamang, maging butterfly. Malayo ang kaibahan. Hindi ba? Sa pamamagitan daw ng pagbabago ng ating kaisipan. Ang pagbabago, hindi yung natural mind mo, baguhin mo. O ihasain mo. Hindi. Iwan mo yan. All things are passed away. Wala na yan. Na-born again ka. Mula sa kadiliman, napunta ka na sa kaliwanagan. Iba ka na ngayon. Holy ka na, binanal ka, pero hindi ka acceptable. Ayon sa question. Bakit? Ang mind na ginagamit natin, yung paring mind natin kahapon. O ang lumang sarili. So, hindi acceptable yan. Oo. Malinaw, binanal tayo pag tumanggap tayo kay Kristo. Walang kaduda-duda. Buhay natin si Kristo. Pero ang sabi, kapag daw nahayag ang buhay Kristo natin, saka mahayag tayo sa kaluwalhatian. Naging butterfly tayo. Diyan tayo acceptable. At ang serbisyo natin, tunay. I hope nasundan niyo ako. Now, ulitin natin. And be do not conform to this world. Huwag sumang-ayon sa mundo ito. Yung pananaw ng mundo, pag nakikita mo problema na gano'n, huwag mong tanggapin. Anong problema? Nakakulong po kapatid ko eh. Huwag mong tanggapin. Paano? Nakakulong na nga eh. Huwag mo nga tanggapin. Bakit? Ikaw ang puno eh. Sanga mo lang yun eh. Bakit? Ikaw ang naniniwala na binanal ka eh. Ikaw ang naniniwala ng buhay mo ay yan eh. So ikaw ang puno. I am divine. Yung kapatid mo na kulong, sanga mo lang yun. Susunod lang sa puno yun. Kadugtong mo yan eh.
bakit po hindi ko tatanggapin? Nakulong na po kapatid ko. Hindi mo nga tanggapin na nakulong siya. Yan na po gagawin ko. Abay, tingnan mo siyang malaya, natural, calling things that are not as though they were. Ganon din sa kahirapan. Ang nanay ko po, ang tatay ko may sakit. No, huwag mo tanggapin. Bakit? World system yan eh. Kamalayan ng tao yan eh. May sakit po siya. Sinasabi niya may sakit siya. Walang problema siya. Ang problema, ang puno. Ikaw, I am the vine. Correct? Ikaw ito ay anak lang ako. Tatay ko yun eh. Kahit na lolo mo yon. Ikaw naniniwala sa I am ka eh. Hindi ikaw ang vine. Di ba katingin mo yun? Dahil nag-born again ka, lahat sila nag-born again. Lahat sila ligtas eh. Ang DNA na sa'yo ng Diyos, nagising na eh. Alam nga naman walang idadamay na kamag-anak mo, no? Kapitbahay, no? Nakasambahay. Nag-guess nyo po, nag-guess nyo. Medyo lumalim na naman tayo. Babawan natin. Okay. So, ano natin, Tagalogin natin. Dito muna tayo sa King James. Sa King James muna tayo. Okay, tapos magpalit tayo ha. Kasi, naka 30 minutes agad ako. At Sina, paano na? Be not conformed to this world, but be transformed. Transformation. Transform. From caterpillar, mula sa uod, punta sa butterfly. By the renewing of your mind. Sa pamagitan daw, nakaisipan lang. Ha? Palitan. Hindi mo babaguhin ang isip na tao lamang. No. Walang pag-asa babago yan. Walang kapag-asa. Pinapatayan, kapatid. Ilang beses natin sinabi. Yung kaisipan na yan, pinapatayan. Dahil kasama niyang kaisipan na yan, yung nakaraan na hindi magaganda. Yung nakaraan natin. Hindi mo pwede palitan ang nakaraan mo hanggat ginagamit natin itong natural mind natin. Hindi pwede. Tanggap at tanggap mo yung kahapon. Yung sinigawan ka, inapi ka, no? Tanggap mo pa rin hanggang ngayon. So, yun pa rin kamalayan mo, api ka. Hindi. Teka. May api ba na lahi ng Diyos? O Diyos? Wala, tapos ng pang-aapi kay Kristo? Nag-isip na buhay na si Maguli kasama natin. Di ba? Tapos na yun. I hope you get, sana nakuha niyo po. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. Mapatunayan mo. Hindi pwedeng hindi mo mapatunayan. What is that good and acceptable and perfect will of God? Niyayam. Buhay mo. Perfect ka. Perfect! Pag perfect ba ay mayroong dalamhati? Wala siguro. Pag perfect ba, mayroong hindi makamove on? Hindi pwede yun. Narin yung mind mo eh. Okay, nag-guess niya. Gusto ko, daanan natin saglit itong transform, metamorphose. Etong uod, pagkalabas niya doon sa pinaka-itlog, yung mangangain siya, kain siya, kain, parang tao ba? Kain, hala. Ang iba dyan, medyo tumataba na konti. Paborito ko talaga yun. Ano ba yun? Ang lechon ako, naglalaway talaga ako. Naglalaway ka para atakihin ka. Dahil tao ka lamang, Tao ka lamang. Pero pag naging buhay Diyos ka, sabi niya, ano man taba yan, hindi ka tatablan, di ba? Okay. Naglalaway. sorry sa mga medyo mahilig na. Joke lang. Example lang. Okay. Now, itong transformation, pag kumakain na itong caterpillar, at panahon na para siya ay mag-transform o maging paro-paro, bibitin siya doon sa puno. Ang kanyang, ang kanyang laway na parang web, parang ano ba tawag doon? Nakita niyo yung yung web, ano ba sa Tagalog? No? Itatali niya doon sa puno, mula sa bibig niya. No? Ibig sabihin, transformation, mula sa bibig. Kung ano, laman ng puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Diyan magsisimula ng transformation. Ano ba nasa loob ng puso mo? Yung old or new? So, itatali niya sarili niya dito, tapos lambitin siya. Tapos sa paglambitin niya yun, ikot siya ng ikot. Habang umiikot siya, lumalabas ang laway niya na parang
Parang, what is this? Parang, parang web, no? Hanggang sa umabot daw ng mga 8 kilometers ang haba. Mababalot siya. Mababalot. Pag nandun na siya sa cocoon o sa balot, ilang araw, dinadigest daw niya ang sarili niya. Pinipiga niya sarili niya. Yun sinasabing, present your bodies, katawan mo. Pinipresent. Inano niya, lahat ng, meron siyang pinipiga sa sarili niya hanggang sa halos matuyo siya, pero may maiwan. May sinasabi sa i-research niyo po sa Google. Meron pa sinasabi na itong caterpillar o itong uod, meron siya sinasabing imaginal disc. Disc ba? Yung disc, yung pinatutugtog natin disc. Pero imaginal daw, imaginal. Gusto ko yun. Paano yung imaginal? Imaginal, ibig sabihin, diyan galing ang salita imagination. Ibig sabihin, imaginal ay hindi mo nakikita, sigurado. Pero meron siyang imaginal disc daw. Tingnan mo sa Google. I-post ko kaya dito sa ano. Mamaya post ko dyan sa ating ano. Ito, na-research ko. Imaginal disc. Ang imaginal disc na yon, imagination, yun daw ang bumubuo uli ng mga cells niya hanggang sa ito'y maging pakpak. Maging parang pangapaa. Maging mata. Ganyan daw. So, itong wonderful imagination na sinasabi natin ay hindi po ito operasyon ng tao lamang. Operasyon ito ng mga may kaisipan ni Kristo. Wonderful wonder. Ibig sabihin ng wonder, kamangha-mangha. Pag nakita, yang wonder. Alright, okay. Pray tayo muna ha. Father Almighty, salamat po at sa maiksing panahon na ito, ang aming pag-uusap ay puspusin niyo po ng sang-ayon lamang sa aming kapunuan sa gabing ito. Na ikaw din naman ang aming kapuspusan, ngunit ang iyong paliwanag ay mahalaga na maunawaan namin kung ano ang tunay naming katauhan at ang aming nakaraan na siya rin namang aming kinabukasan. Ama, pasinsinan niyo nga pong buksan ang aming mga espiritual na pandinig upang mabuksan ang aming mga mata, magising kami. Ikaw, Ama, na nasa akin, Aba, Daddy, ay nasa kanila rin. Kaya sa aking paniniwala sa gabing ito bilang vine sa oras na ito, at ako'y nagising, ikaw ay nagising sa pamamagitan ko, sila din naman magigising. Ito ay kasiguruhan dahil ito ay dinideklara ko sa pangalan na aming katuwiran naming buhay, si Kristo Jesus. We bless you, Father. Amen. Angels of God, I dispatch you again in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Alright. So, makinig po. Medyo late yung iba. I-rewind nyo po mamaya. Ha? Transformation. Metamorphose. Hindi pwede tayo matransform nang walang wonderful imagination. Ganun din nangyari pala sa caterpillar or sa uod. Pinipiga daw niya sarili niya sa loob. Hanggang sa maiwan daw sa kanya ay kakaunti na, ang tawag nun, no? Na soup. Parang soup ang tawag nila. Parang sabaw. Ano? Pinipiga niya. Pero meron siya imaginal disc. Yung disc, di ba yung, ako may disc ako sa kotse, pinatutugtog ko. Si Pastor Chris, pinadala ko ng mga disc. No? Dati buwan-buwan. Naputol din ang ating subscription. No? Kaya hindi na ako napapadalan. No? So, pinapikinggan ko sa
Kasi ano, ipapasok mo siya sa CD ba? CD. Yan, this CD. May imaginal. Ibig sabihin, nag-i-imagine yung ano ha? Nag-i-imagine yung uod. Hanggang sa siya maging uod. Maging paru-paro. So pag naging paru-paro na, siyempre iba na. Malayo na siya. Malayo na. Nakakalipad na siya. Hindi siya gumagapang. Alright? Mami, post ko dito yung ano. Yung... Baka meron kayo dyan. Post ko dito ha. Ipasa nyo na lang doon. Yung ano na ito. Itong sinasabing... kailang English ito. No? Ano kung English? Di... Isalin natin sa Tagalog. Alright? Okay. So, transformation. Okay. So, doon lang tayo na. Doon tayo. Now, ano ang ini-imagine? Ano ang ini-imagine ng isang uod? Ano? Anong ini-imagine niya? Aba, pwede bang nag-i-imagine pala itong uod na ito? Aba, ibig siya may kaisipan siya. Alo, hindi ba? Ito nilagay ko dito sa life-giving spirit na. Alright. Gusto ko, kung paano natin may imagine, kasi ang imagination sa pamamagitan ng kaalaman. At ang kaalaman ay binubuo ng mga salita. Ganun din ang kaisipan. Ang imagination, therefore, mga salita na nagkakaroon ng mga moving pictures. Merong mga larawan na gumagalaw, katauhan, mga bagay. Alright? Tingnan natin, ha? Simulan natin sa simula. Alright? Gusto ko masundan nyo. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, ha? Genesis chapter 1. Balik tayo sa original. Genesis chapter 1. Nandiyan po kayo? I hope na masundan natin, ha? Kasi ito, Genesis chapter 1, verse 11. Sa verse 11 tayo, ha? Dalawang verses lang, okay na. Sana ano ninyo. Sawa na ba kayo sa buhay mahirap? Sawa na ba tayo sa buhay na minsan meron, minsan wala? Sawa na rin ba tayo sa mga anak natin, tayo mismo nagkakasakit? Sawa na tayo. Si Kristo ba nagkasakit? Na. Ang buhay mo ba Kristo? Bakit ka nagkakasakit? Bakit ka naghihirap? Kinakapos. Diba? So, yung mga ganun tanong dapat sa ating sarili. Dahil kung hindi, patuloy po tayo na mamumuhay natural man. Genesis chapter 1, verse 26. Verse 11. Verse 11. Basahin ko sa King James Version. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Tagalog. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim, na magkakabinhi, at punong kahoy, na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, at taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. So, mga tanong, sino na una, ang itlog o ang manok? Dito pala makuha mo na. No? Ang itlog kasi binhi. No? Ang kahoy, ang manok. Pwede mo kunin dito, no? Nauna, manok, natural, no? So, ibig sabihin, ang kahoy na ito may binhi. Doon sa binhi niya, paramihin niya sarili niya. Correct? Okay. Tingnan niyo itong mga punong kahoy, mga halaman, ha? Tingnan sa verse, abante tayo. Advance tayo dun sa verse 27, 28. Yeah? Sa King James Version. Nandiyan kayo? Nasusundan niyo ba? Dito tayo sa verse 29 na tayo, 29. Ha? Mga tao na ito. Kung mabasa natin sa verse 27, sinabi na nilalang ng Diyos ang tao, mga lalaki at babae. Verse 29, sinabihan niya. Ganito pagkasabi niya sa Tagalog. At sinabi ng Diyos sa verse 29, narito, ibinigay ko sa inyo ang mga bawat pananim
na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi na inyong magiging pagkain. Take note, pagkain. Ibig sabihin, type and shadow, no? Imaginal disc o CD, dahil wala na ito sa mundo ng tao lamang. Ma-imagine mo na lamang. Ang lahat po ng creation, ng ginilalang ng Diyos, hindi po nalalang nang hindi po muna nagsimula sa imagination. Ang buhok mong yan, ang kulay ng buhok mo, inimagine mo muna bago ka magpakulay. Ang damit mo, kaya sa nasusuot mo, na-imagine mo muna. Di ba? Yung relos mo o ano man yan, nakita mo sa Lazada. Na-imagine mo, bibiling ko to, bibiling ko. So pati ang binibili mo, nagsimula lahat sa imagination mo. Kaya nabili mo. Yung selos, imagination din. Lahat imagination. Kaya lang, pinag-aralan natin, wonderful imagination. Alright? So ang pagkain nila, ano daw? Mga halaman? Mga prutas ng punong kahoy. Correct? Yun daw ang kakainin nila. No? Hindi sinabi na limitado ito. No? Ito ang sinabi ng Diyos dahil meron siya gusto paunawa sa atin doon sa verse 11. Punta natin ngayon sa chapter 2 ng Genesis. Gusto ko masundan ninyo. May nagsabi sa akin, Pastor, kahit na simple-simple sa tingin mo, napakahirap ito. Kasi mahirap ang tingin mo eh. Nagkikwento lang naman tayo eh. Di ba? Sabi, magkaroon ng halaman, magkaroon ng mga punong kahoy na may prutas, okay, na may mga buto sa kanyang bunga. Alright? Tapos dito sa verse 29, sabi niya, yan ang pagkain nyo. Ha? Sabi sa mga tao, yan ang pagkain nyo. Pero ang tao na yan, siya. Correct? Bumaba siya sa lupa sa pamamagitan ng tao. So yan ang pagkain niya. Alright? Pero tingnan mo sa verse 4. Ito, pinangyarihan, teka. Doon sa verse 11, kung babalikan natin, nung sinabi niyan Diyos, magkaroon, sinabi ng Diyos, naganap na. Nagkagayon. Gusto ko maunawaan niyo. Nung sinabi niya, magkaroon, nakakahoy, halamanan, nagkagayon nga. Correct? Ibig sabihin, nung sinabi niya, nandun, naganap. Nandun na. Correct? Yung gusto ko makita natin, tapos yun ang pagkain, pangailangan ng tao. Ibig sabihin ng pagkain doon, pangangailangan mo, ano ba gusto mo? Kotse, bahay, trabaho, negosyo, ano ba gusto mo? Boyfriend, girlfriend, asawa, ano ba gusto mo? Na? Lahat ng kailangan ng tao, nandun. No? Sa verse 29. So dito ngayon sa verse 4, chapter 2, sabi dito, ito ang pangyayari sa pinangyarihan ng langit. Matindi ito lang. At ng lupa. Nang likhain noong araw, nagawin ng Panginoon Diyos ang lupa at langit. Verse 5. At wala pa sa lupang kahoy sa parang. At wala pang anumang pananim na tumubo sa parang. Sapagkat hindi pa pinauulan ng Panginoon Diyos ang lupa at wala pang taong magbubukid ng lupa. Sabi sa verse 11, nandun na. Nalalang na. Ibig sabihin, lahat ng kailangan ng tao, nandiyan na. Pero nasaan? Dahil wala raw sa lupa. Dahil wala pa raw tao sa lupa. Pati ulan, hindi umulan. Tuloy natin sa verse 7. Ha? Para maunawaan. Sana masundan nyo. Alam mo, sa Roper din ako nung araw, guys. Sa Roper din ako. Pero hindi tayo mga hawak doon sa kaalaman ng tao lamang na pang Roper. Dito na tayo sa na-transform ang ating isip. Okay? Nabago na. Kaya sundan nyo. Kung pwede kayo mag-notes kayo. Kasi kaunting tiyaga lang, bukas makalawa, mapapalitan talaga ang kahapon mo. At ang napalit na bago, maging kinabukasan natin. Ayaw mo ba ng hindi ka na maghihirap? Wala ka ng sakit. Hindi ka patatanda. Tulad ni Daddy.
Alright. Verse 7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ang kanyang mga butos ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Verse 8. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at inilagay niya doon o roon ang taong kanyang nilalang. Sandali guys, sandali. Nilalang ng Diyos ang tao, hindi natin malalaman yun gaano katagal. Kung sa araw ng tao lamang, hindi natin alam kung gaano katagal yan. Nung nalalang niya ang tao, tapos sa verse 8, naglagay ang Panginoon ng halamanan sa Eden. At nilagay niya ang tao doon. So paggising ng tao, pagpatong niya sa lupa, anong napatungan niya? Anong kapaligiran niya? Hindi ba Eden? Pero nasaan ang tao bago niya ibaba, ilagay sa halamanan ng Eden? Nasaan ang tao? Hindi ba ang tao siya rin? Gusto ko ma-realize natin na hindi ito pisikalan. Bago pa kumain ng pinagbawal na prutas si Adan at si Eva, dahil anak sila ng Diyos, nasa espiritu sila, at nung binaba sila sa lupa, Eden ang kanilang naapakan. Doon sa katawan ni Adan, naroon ka, naroon ako. So kung nakaraan din lang ang pag-uusapan, wala kang nakaraan, kapatid. Ang una-unang sampa mo sa mundo, paraiso! Magulat yung kapitbahay ko. Wala kang nakaraan, kapatid. Maliban sa Eden. Mula ka sa Kanya, pinili ka mula sa sarili niya upang maging banal at walang dungis, ngunit ipinatong ka sa Eden. Wala ka nakaraan. Etong nakaraan natin nung luma, hindi mo nakaraan yun. Nakaraan na makasalanan yun eh. Yung ibang Adan yun, yung naging kaluluwang buhay. Pero pinatong tayo sa pamamagitan ni Adan sa lupa, unang apak natin, paraiso agad. Now, kung hindi natin mabalikan yon, hindi natin ma-imagine. Sabihin mo na yun ang paru-paro. Yung buhay tao lamang ang uod. Pero alam ng paru-paro. Alam ng uod. Bago pa siya maging uod, paru-paro siya. Alin ang nauna? Uod o paru-paro? Alin ang nauna? Manok o itlog? Ano ang nauna? Bunga o ang puno? So alam ng paru-paro o alam ng uod, paru-paro siya. Yung imaginal dish na sinabi diyan, pinost ko diyan na-post ko ba dito? I-post ko nga dito pinost ko dito, tsaka diyan sa live giving. Nai-imagine ng uod yun. Paru-paro ako. Pero mayroon siyang ginagawa. Pinipiga niya sarili niya. Yung sabaw, pinipiga niya. Na hindi dapat sa kanya para maging paru-paro siya. Pinipiga niya. Pinipiga niya ito. Yung mga nakaraan na ito na hindi kanya, pinipiga niya. Hanggang sa mawala sa kanya. Dina-digest niya sarili niya. Digesting itself. Tinutunaw niya sarili niya. Hindi rin basta-basta, guys. Siyempre, no? Kaya inaalam natin. Para hindi mo alalahanin yung sinampal kahapon, bigat yun, ha? Minura-mura ka ba naman?
Gusto mo ng ganito, ganito. No. Mabigat din. Pero sa palagay ko, mabigat nga. Pero naalala mo eh. Teka, sa paraiso ako galing eh. Talagang doon ako umapak ko ng apak ko sa mundo, paraiso eh. Kung alalahanin ko na naman ito pang api nila sa akin, hindi ako makabalik, hindi ako maging paru-paro. Sandali, kailan may imaginal this o CD ako, yun ang natitira sa akin eh. Imagination, wonderful imagination. Nauna ang paru-paro ko rin. So alam niya, nauna ang paraiso kaysa sa mga nakaraan na mahirap, may sakit. Okay? So, nag-gets niya. Punta tayo sa New Testament para mausto tayo. Yung kaya lang natin tagapin. Efeso chapter 1, paborito natin. Tatak lagi. Efeso chapter 1. Anong pamagat ng ating, Anong pamagat ng ating, Tandaan niya, nilagay natin pamagat. Chapter 1, verse 3 and 4. Verses 3 and 4. Verse 3 muna tayo. Chapter 1 ng Efeso. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala, tapos na, sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Ukol sa paru-paro, kapatid. Hindi pagpapala ito, ukol sa uod o caterpillar. Ukol sa mga taong na ibalik ang sarili nila doon sa Eden sa pamagitan ng kanilang wonderful imagination. Dahil yun talaga nakaraan natin. Tandaan natin, sinabi natin, principle, kung ano ang nakaraan natin, na siyang inaalala natin, yun ang bukas natin. Kasi as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano lang kapuspusan ng ating puso, yun ang sasabihin natin. Kung ano lang iniisip natin sa ating puso, yan daw tayo. At kung ano kapuspusan ng ating puso, yan daw sasabihin natin. Kung yan ay nakaraan ng tao lamang, ang pananalita natin lagi, death. Ang kamatayan at buhay na sa kapangyarihan dila. Rewind. Kung ano ang inaalala natin na nakaraan, yan ang imagination o kaisipan nating puso. Kung ano rang iniisip natin sa ating loob, sa puso natin, yan daw tayo. So kung nakaraan, na tao lamang kahirapan, sakit, lahi ni lola, lolo, tatay, nanay, na hindi ayon sa lahi ng Diyos, ay inaalala natin. Yan ang kaisipan natin. At kung ano rin kaisipan natin, yan daw ang lalabas sa bibig natin. So bakit mo alalahanin yung hindi paborable sa'yo? Eh may nakaraan ka naman ng totoo. Ayan, nabasa natin. Sa paraiso. Dito sa verse 3. Makita mo ha? Makita natin. Sitasin natin yun. Hindi, yung basahin natin na hindi nababasa ng normal tao. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala. Tapos na sa atin ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Kumbaga, ukol sa paru-paro. Ukol sa Espiritu, sa buhay na hindi pa kumain ng bunga ng masama at mabuti. Yun ang Espiritu. Okay? Yun ang tunay nating katawan. Tingnan mo kung ano siya. No? Ukol sa Espiritu, sa kalangitan kay Kristo. Kanino? Kay Kristo. Kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Teka. Itong lahat ng pagpapalang ito, nariyan na. Tapos na, nagpala na. Pero ayon, nakadepende sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Nakita niya? Nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalingitan.
Saan ang sangkalangitan? Di ba nandito na? Dahil ang Diyos, ang ating buhay, tayo ng templo ng banal na Diyos, tayo ng kapuspusan ng Diyos. Asan ang sangkalangitan? Siyempre, nakapaloob lang sa Diyos. Correct? Banal nga tayo. Pero dapat katanggap-tanggap sa Diyos. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa Diyos, namumuhay bilang Diyos. Dahil dito, tingnan mo, ang pagpapalang ukol sa atin, sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo, ay sang-ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Bago pa itatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Isip-isipin nyo, guys. Hindi ayon sa sanglibutan ito. Kaya sabi doon sa verse 12, huwag tayo sumang-ayon sa mundong ito, sanglibutan ito. Ibig sabihin sanglibutan, atin tong sanglibutan, atin to, pinamana sa atin to. Pero sistema, pamamaraan, no? Namumuhay sa paningin lamang. Hindi sang-ayon sa pananampalataya o sa Diyos. So ang mga pagpapalang ito, nandiyan na. Nag-i-exist na. Nandiyan na. Nasaan? Nandito sa loob mo. Dahil nandito ang Diyos sa'yo. Nandito na. Ngayon wala tayong minanal tayo. Pero hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Ang kulit naman to si Kuya Raul. So, kung ang ating imaginal disc o CD ay hindi natin nagagamit, hindi tayo maging paru-paro. Ang wonderful imagination na nandun tayo talaga. Ang nakaraan natin kahapon, mga sakit, kahirapan, pigati, pang-aapi, hindi tayo yun. Dahil walang ganyang karanasan ang mga banal. Nung pinili tayo ayon sa Kanya, sarili niya, bago itatag ang sanglibutan, pagkatapos dinala tayo sa lupa, doon tayo pumatong sa Eden. Kaya nang nagkasala si Adan, at doon siya nagkaanak. Magkasala na. Kaya naging lahi tayo ng unang Adan. Yung sabi ni Jesus mismo, kay Nicodemus, kaya nagpanganak ka muli. Bakit? Kung hindi, hindi ka makakita. Hindi mo makita karya ng Diyos. Hindi mo makita. Ano makita? Sabi ng mga disipulo, ibabalik mo na ba pag-ahari sa Israel? Sabi ni Jesus, hindi nyo pa maunawaan ngayon. Hindi pa panahon. Pero pag nabautismo ang kanyang banal na Espiritu, sabi niyo, humayo kayo. Doon nyo malaman kung anong pag-ahari. So nangamatay sila lahat, mga apostoles, para magkaroon ng bunga. According to its kind, sabi doon sa verse 11. Ikaw at ako na. Tayong more than conquerors dahil sa kanila. Okay? So ngayon, bakit hindi natin ma-imagine ang tunay nating nakaraan? Saan ang nakaraan natin? Hindi ba't malinaw? Doon sa verse 8 ng chapter 2 ng Genesis. Unang patong natin sa lupa, sa Eden. Kaya lang, hindi nagkaanak si Adan at si Eva doon sa Eden. Nagkaanak sila, makasalanan na sila. So dahil sa kanilang pagkakasala, minana natin yung kanilang DNA na natulog ang DNA ng Diyos, patay. Ang lahi ng Diyos sa kanila, tulog. Hanggang ngayon, marami sa atin tulog. Unti-unti tayo nagigising ngayon. Hindi natin maapuhap. Hindi natin matanggap. Bakit? Ano, Diyos? Ano? Napaka walang hiya mo namang pastor ka. Bakit mo sinasabing gano'n? Yun, gano'n, ha? Galit tayo. Pero basahin mo. Pagbulay-bulay mo, buti. Bago tayo ibaba sa paraiso, nasaan tayo? Nabasa natin kanina.
naunang nilalang ng tao sa alabok. Walang sinabi na nandun siya sa paraiso. Naggawa muna siya ng harden sa Eden. Sa east ng Eden. At doon niya nilagay ang tao. Ibig sabihin, ang unang patong mo sa mundo, paraiso agad. Yun talagang pas natin. Kaya lang, nagising tayo sa mundong ito, pinaniwala tayo na tao lamang likas na makasalanan. Ang ating nakaraan ay nakaraan ng tao lamang. Sabi doon sa verse 2 ng chapter 12 ng Romans, huwag ka sumaayon doon. Sa kaisipan nila, wag. May katulad ka ng uod. Naalala niya na siya'y paro-paro. Kailangan ikutan na umabot ng 8 kilometro yung babalot sa kanya, balutin mo ng salita, ng paraiso ang sarili mo, hanggang sa mapiga mo sarili mo, hindi akin yan, hindi ko tatanggapin yan, nakulong ang kapatid ko, hindi tatanggapin yan, ako ang puno, siyang sanga, hindi siya nakulong, hindi niya nakaraan yan, babaguhin ko ang nakaraan niya, sa pamagitan ko bilang puno. Malaya ka, kapatid. Pinagaling ka na, kapatid. Ikaw ang puno eh. Siya ang iyong bunga. Kaya nga sabi ko, ugat tayo eh. Ang pamilya natin, kapitbahay natin, ministry natin, cell group natin. Kung mayroong mga stress, kaya mayroon tayong mga kung ano-ano naramdaman, abay, huwag mo tanggapin. Hindi akin yan. Hindi ko pas yan. Hindi ko lahi yan. Walang butlig si Adam doon sa loob ng paraiso eh. Ba't mo tatanggapin yun? Now, ganito. Kuha tayo ng example, ha? Kuha tayo ng example. Please. Makinig mabuti. Alam mo ba na ang buong mundong ito pinamana sa atin? Sa makatuwid, ang lahat ng ginto at pilak sa mundong ito atin. Now, ang isang kapatid o isang tao lamang, maraming pera. Alam mo ba nang hawak niyang pera? Iyo rin. The joint heir with Christ tayo. At pinamana sa atin ito. Romans chapter 4. Pinamana sa atin ito. Now, kung abutan ka niya ng pera at hindi mo tinanggap, kasi baka ano ang sasabihin niya, hindi ba na bumalik ka sa nakaraan ng tao lamang? May pride, may ego, ano na lang sabihin ng tao. Pero kung naalala mo na paraiso ang iyong unang tunay na nakaraan at ang buong mundo na ito ay pinamana sa iyo, ba't di mo kunin? Alam mo ba ng kayamanan ng bawat tao ay atin? Kung kumikita ako, akala mo ba akin to? Sa iyo din ito eh. Sa akin ang pinadaan. Kaya kung nagpapagawa mo ako ng church, ng building, iyo yan. Huwag mo sabihin sa kay pastor yan. No, si ayam ka eh. Ako at ikaw isa eh. So ang lahat ng ginagawa dyan, kung may gastusan man, sa iyo yan. Ariin mong iyo yan. Ating yan eh. Di ba ikaw at ako isa? Kung kinakapos ka, kaya kita tulungan. Akala mo natulungan kita? Pag inabutan kita ng tulong, mahiya ka sa akin? Hindi mo ba alam na iyo din yan? Hindi mo nga lang alam. Dahil sanga ka pa lang. Ako ang puno. Pero iyo yan. Yung church natin, sa iyo yan, kapatid. Kaya ayam yan eh. Hindi ba ikaw si ayam? So kung nagpapagawa tayo ng church, hindi ba iyo yan? Ang pera ginagastos dyan, pera mo yan. So kung binigyan ka ng pera at mahiya ka,
Maliban kung halimbawa may pera ka. Amin din yan. Gusto mo itulong sa church? Tulong mo. Meron kang kaunting panahon? Itulong mo. Bakit? Iyo yan eh. Paggawa ka ng bahay mo, motor mo, sasakyan mo, tingnan mo kung di mo titingnan. Akin yan eh. Atin yan. Pero kung babalik ka sa dati, mahiya ka. Yung kukuyo. Teka, yan nakakahiya. Hindi mo alam karapatan mo. Yung perang hawak niya, sa'yo yan! Makita mo mga helicopter na lumilipad, dapat masabi mo, akin yan ah. Hindi pa siya anak ng Diyos eh. Ako anak ng Diyos, puno ako. I am divine. Akin yan ah. Pero hindi ka maingit sa kanya. Kundi, alam mo, karapatan mo, akin yan. Kaya pag binahagian ka, salamat. Akin din to. Hindi alam na marami yan. Kasi kung babalik ka sa nakaraan mo na naman, sabihin, ano na sabihin ng tao, baka sabihin nila, naku, ganito, na kaisipan na naman nang wala sa paraiso yan. Conforming to this world. Hindi ka matransform, kapatid. Hindi tayo mukhang pera, hindi. Pero kung may kapatid, tinulungan mo, inabutan ka, tandaan mo, iyo yan. Joint heir tayo ni Christ eh. So yung pera niya, atin din yan. Hindi natin kinukuha. Pero pag inabutan ka at hindi mo tinanggap, dahil sa kung ano sasabihin ng tao, babalik ka naman sa nakaraan mong hindi iyo. Ang kamalayan mo na naman tao lamang. Hindi ka matransform. Mga maliit na nuggets. Nasabihin mo, kung pera naman yun. Kung biro naman. No. Di tayo mo kung pera. Pag may dumating sa church, inabot sa'yo ang offering. Milyon man yan. Iyo yan, kapatid. Binahagi lang niya sa'yo. Dahil kayong dalawa, joint heir with Christ. Ano man ang kinikita niya, sa'yo yan. Atin lahat ito. Iisa tayo eh. 1 Corinthians 12:12. Iisang katawan pero maraming bahagi. Si Kristo. Hindi tayo nainggit. Dahil meron naman talagang mga kapatiran na talagang nakapokus sila sa pera. Kaya naman negosyante sila. Tayo minsan nandito sa ministry, ganito, ganon. Pero ang kanya, akin. Ang sayo, akin. Ang akin, iyo. Yan pag sinabi ko, I love you. Sinasabi ko sa sarili ko. Kaya love your neighbor as thyself. Golden rule. Alright? Nadaanan ko lang. Okay? Nadaanan na natin. Sana may napulot kayo, guys. Binababa natin na binababa. Pero susunod na baitang, medyo humanda-handa tayo. I-share nyo rin sa mga hindi pa nakakaunawa masyado. I-wrap up natin. Pag nandun ka pa rin sa ego at pride, sumang-ayon ka sa mundong ito. Inabutan ka, ayaw mo. Tinulungan ka, ayaw mo, nakakahiya. Hindi ka matransform. Hindi ka maging butterfly. Patuloy ka uod. Magandang emosyon yan, magandang damdamin, pero bumalik ka sa tao lamang. Ang unang apak natin sa mundo, Eden, paraiso. Please, yan ang ating nakaraan. Burahin mo lahat ng nakaraan mo na tao lamang. Hindi ko sinasabing na burak ko na, kapatid. Kaya natin pinag-aaralan ito. May sinasabi kong, huwag mo tanggapin, huwag mo tanggapin, huwag mo tanggapin. Alisin mo kakayanan tumanggap ng hindi iyo. Praktisin natin. Okay? Pag tumingin ka sa salamin mo, napapangitan ka sa sarili mo. Tanggalin mo kakayanan na yan, natanggapin, napangit ka. Dahil lahat tayo sinabihan ng Diyos. Tayo ang kanyang masterpiece. Piece of the master. Bahagi ng master. Walang pangit sa atin. Walang pandak matangkad. Mas cute nga yung mapandak eh. Hindi naman pandak maliit lang. Na? Maraming mga maitim dyan. Cute na cute. Di ba? Eh maraming mga puputi dyan. Sobrang naman puti. Eh meron naman nagkakagusto dyan. No? Tulad ako, nasa Colombia kami.
May kainan. Dahil nakashort ako. Sabi nung Colombiana, nagsisilbi niya, okay. Kumbaga sa Tagalog ba't ang puti-puti mo? Sabi ko, ikaw puti rin Hindi, puti-puti mo. Yan ang masama. Lalaki ka ganun ba? Pag lalaki daw, kailangan medyo, huwag kang maputi. Ang bagay, nasa bagay. Paningin nila yun. Ano ba magawa ko? Pag nainitan naman ako, madali akong umitim. Guys, thank you May napulot ba kayo? I-discuss nyo sa inyong group chat. Okay? I love you guys. I love you. You have a wonderful evening. Babalik na naman ako. Anong oras na ba? Babalik ako. May tawagan ako. Magdamag na naman. Hanggang alas 7 tayo ng umaga. Idip na kaunti. Ito mo haggard. Pero kailan? Bakit? Aba hindi natin tinatanggap yung mga hindi ating. Basta masaya tayo magtrabaho. You love your work. No? Ganun. Para hindi ka nag-work pag mahal mo trabaho mo. Katulad ng mga basketball player. Nakabalik-balik. Pero naghahanap buhay. Ang ganda ng hanap buhay nila. Naglalaro na sila, kumikita pa sila. Ang buhay nila, laro. Pero, trabaho. Ganun din tayo. Pag nagtatrabaho tayo, naglalaro tayo. Excited na. Bukas na naman. Maglalaro na naman ako. Alright! So, okay. Good. Wonderful evening naman, guys. I love you. Good night na naman. Wonderful evening na naman. Love you, I love you, I love you.